Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Payang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong nakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka Rin naman daw pong ang ama niyang si opinion dating Pangulong or di Digong kaya na hinaing, maging isa ang sa kanyang ating mga comment section abogado. po ay He'll bukas be para one of sa the inyong mga lawyers for all the saloobin. cases Laging mo tandaan, yang bilang ginaiwan. And he's residente ng preparing bansang Pilipinas, ang his ating documents opinion ay karon dapat marinig at sa mapakinggan. IBP so Ito that na he nga can mga sign as a kaibigan, lawyer. atin nang As a lawyer panoorin of ang good standing. kabuuan ng Muli rin video. Nako, yari ho kayo dyan. Ayun, ano ho kasi, nasa ano ho tayo, nasa galaan tayo, ika nga. Kaya hindi ho tayo updated. Sabay-sabay ho tayong na-update ngayon. Pag nakita ho natin, sabay react na lang ho, ganun ho ang nangyayari ngayong mga panahon na to. No? Di ho natin alam na nagpresenta itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang maging defense lawyer nitong si Vice President Sara Duterte. Napakaganda ho ng mangyayari na yan. Kung sakaling matutuloy yung impeachment. Pero kung tayo ho tatanungin, tuloy na ho yan. Kumbaga done deal na yan. Ha? Kaya nga ho yung kaliwat kanan na pagkilos para kundinahin yung kabalintunaan ng mga congressman na yan, talaga hong kasado na ika nga. Dahil dandil na ho yung ano na yan, yung impeachment na yan. Talaga hong itutuloy-tuloy ho nila yan. Mapupunta ho sa Senado yan. Kaya pinaghahandaan na ho nila eh. Mantakin nyo ho mga kababayan, napakalaking religious group at iba't ibang mga religious group pa ang nagpahayag. Nasasama sila sa mangyayaring malawakang pagkilos na yan para sa pagsang-ayon dito doon sa sinabi ni President Bongbong Marcos na itigil yung impeachment na yan. Pero hindi ho nakikinig ng mga congressman diyan sa House of Representatives. Sa tingin niyo ho ba mga kababayan, kanino pa ho kumpas yan kung sakaling ituloy yung impeachment na yan? Hindi lang ho kay Tambaluslos. Malaki ho ang partisipasyon ng Malacanang diyan sa mangyayaring impeachment na yan. Yan ho ang sigurado natin diyan. Tuloy. Siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Siyempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang gihapon atubangon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Ayun na nga mga kababayan, napakagandang balita ho no, kung sakaling itong si Tatay Digong kasama sa team nitong si Vice President Sara Duterte sa mga abogadong didepensa sa kanya dyan sa impeachment na yan. Tayo ay natutuwa, grabe naman ho yan. Isa hong mahusay na abogado yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Kaya sa tingin ho natin, kung sino man yung mga magiging prosecution na diyan sa impeachment na yan. Kasi alam natin manggagaling sa House of Representatives yan. Sino hong maitatapat ho nila diyan sa House of Representatives dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yang galing ho niyan, yung experience, talaga namang wala hong makakatumbas kay Tatay Digong. Kahit sinong itapat diyan sa magiging kalaban ni VP Sara diyan sa impeachment na yan. Rekta ho tayo. Ito na nga ho ba sinasabi natin ang ating mga makabagong Gabriela Silang, itong si Ma'am Cathy Binag at itong si Binibining Maharlika. Palakpakan ho muna natin itong talaga namang grabe ho. Talagang kitang-kita ho ang Merry Christmas sa pagmumukha nitong dalawang ali na to. Talaga. Napakagaganda. Ito, umpisahan na ho natin. Mga away-away, di ba? Naku, Lalo naku, na naku. nasa loob ng Malacanang. Talagang Naku, grabe. yan na nga ba? Oo. Alam mo, nung Mm. nag-text ka sa akin, tapos kanina ba yon tungkol kay Lagda. Yes. So, alam mo rin ba na sinisante na siya? Hindi siya, hindi siya official na sinisante. Pero sinisante na siya according to my puting ahas dahil nga sa issue niya sa BARM na paghimasok niya doon. At syempre, Merry Christmas ho muna pala dito kay Binibining Maharlika. Di ho natin siya mabate wala ho tayong contact niyan Binibining Maharlika, Merry Christmas. Mag-ingat ho kayo dyan sa Jamaica, no? Mag-ingat ho kayo. Maraming salamat ho.
Again, yung issue nila sa kamkaman ng pera ng bayan. Well, nabalita ako yung Uy, baka ma-misinterpret nila yung maraming salamat po. Nagpapasalamat po tayo sa ginagawa niya, ha? Ginagawa niyang pag-iingay, ha? Para mabuksan yung kaisipan ng iba sa mga government official sa ating bansa. Napakalaking bagay ho niyang ginagawa na yan nitong si Binibining Maharlika. Itong si Ma'am Cathy Binag, sa totoo lang, kahit manahimik na ho yung dalawa na yan, di ba? Ito, nakaano na yan eh. American citizen na ho yan si Binibining Maharlika. Yang si Ma'am Cathy Binag, big time ho yan. No? Kahit na, kumbaga, kahit manahimik na sila sa buhay nila, wag na ho silang makialam dito sa politika na to. Ang dahil lamang ho sa pagmamahal nila sa ating mga kababayan, sa ating bansa, hanggang sa ngayon, kahit na stable na ho yung mga pamumuhay nila, talagang nakikibaka pa rin ho sila para magkaroon tayo ng malinis na pamahalaan. Tuloy ho natin. Maraming salamat dito sa dalawa na to. Mahusay. Saludo ho tayo dyan. No? Talagang isang matikas na saludo para kay Binibining Maharlika at dito kay Ma'am Cathy Binag. Palakpakan ho natin. nabalita ako, may nagsabi sa akin noon, like, I think 2 weeks or 3 weeks after yung nangyari sa BARM, may nagsabi, tumawag sa akin. Tapos sabi nga raw, ang sabi ng puting bubuyog. Naku po. ano? Ayun, bubuyog na. Si Senator Ivy daw lumipad doon para makipag-usap. Naku po. Siya Siya raw yung nakipag-usap. Tama siya, nakipag-usap siya doon. So, ibig sabihin, inatasan talaga siya ng kanyang kapatid na bangag. So, it's not true na wala siyang access sa kanyang kapatid. Kasi remember, may dramatization 101 si Manga nga, Amy Marcos, na nanawagan siya sa kanyang kapatid na sana dinggin siya, nagpa-interview sa media, correct. yung regarding nga sa national budget, correct. dapat daw i-double check ng kapatid nyo o aralin. Kaya nga di ba galit na galit din ako noon, bakit ka mananawagan? Kapatid mo yun eh, tapos behind the scene, inaatasan ka pala ng kapatid mo to fix whatever na pwede nyong ayusin sa BARM. Dahil sukang-suka na yung mga taga-BARM kay Lagdameo dahil sa pakikialam niya at sa, sa issue ng corruption or interest niya. Grabe naman yan, Senator Amy. Kaya naman ho pala. Naknanto ko, oo. Talagang kaya naman ho pala pumunta ng Malacanang. Meron pa kayong nalalaman na sana madinig na ang boses naming sabay-sabay dito sa budget na to. Maraming nananawagan sa ating mga kababayan na ayusin netong si President Marcos o kung ano man ibalik diyan sa Bicameral Conference Committee. Pwede naman ho pala puntahan sa Malacanang at kausapin niya yung kapatid. Napakarami pa hong dramatization, napakarami pa yung cheche bureche. No? Shoutout pala dito kay Madam Pamela. Madam Pamela, kumusta ho ang Pasko nyo? Ha? Sir Marlon, kumusta ho Pasko nyo? Yung aginaldo ho natin dito sa dalawa na to, wala pa eh. No? Hintay natin yung aginaldo natin. Sabi ni nitong si Ma'am Pamela, magpapalugaw daw siya. Magpapa-arroz caldo daw ho siya. Ano kaya lasa ng arroz caldo na yan? Vested interest niya, di ba, sister? True. And ako, syempre ate rin naman siya ni BBM, di ba? So, may maganda silang relasyon para pakinggan siyang tumakbong presidente, nilakad niya pa kay VP Sara si BBM para maging tandem sila as VP and president. Dapat, kung kaya niyang gawin yon before, kaya niya din gawin ngayon. Diba? Kasi imposible na, ako niniwala naman ako may hindi pagkakaintindihan sa magkakapatid. Pero, after all, dapat siya maging most responsible among everything kasi she was the one who initiate the partnership or like the tandem or unity team na whatever tinatawag nila. And ako, another thing also, para matapos na rin itong mga issue sa vangag-vangag, dapat siya din nagkukol na ang tawag niya, ibunsong kapatid sa Ilocano, I forgot. Ading. Magpa-hair follicle test na tayo, buong pamilya natin. Para matigil na to. Diba? Ako, kung ganun gagawin ko. Tigilan na wag nilang pagtatawanan or anything. Kasi, the more na iniiwasan nila, the more na halata. Diba? Kaya nagkakagulo ng mga tao. So, to put an end on this, dapat, sila, okay, this is what we're going to do. Pero ayoko dito gawin nila hair follicle. Punta sa Singapore. No, diba? Kasi kung nababayaran ng doctors, diba?
tayo ng Correct. bayan Tama and naman ho. everything. You're right. So, Singapore, bawal na bawal yan eh. So let's Napakaganda ho nung mungkahi na yon nitong si Ma'am Cathy Binag. Kung gagawin niyang hair follicle test na yan, dapat ho sa Singapore para talagang kumbaga transparent, no? Hindi basta-bastang matatampered o maiimpluwensyahan yung magiging resulta ng hair follicle test na yan. Ayos yung idea na yon. Huwag na yung sabayan tapos mag-hire ng ilang mga hospital para magsiyasat dyan sa mga specimen na ibibigay o yung mga sample na ibibigay para dyan sa hair follicle test na yan. Rekta na ho tayo sa Singapore para talagang malinis, ika nga. No? Mahirap na ho kasi. Lahat na lang ho impeachment nga ho, nababraso nila, hair follicle test pa kaya? Resulta pa kaya ng hair follicle test, di ba? all go to Singapore. Yun. Correct. yes, Tapos kasi political test. alam ko sa Singapore maraming mga nahaharang dyan ng mga big Gurgur, time din, sis. Gurgur ang mga drug dealers and gurgur. everything. Oo. Oo. Dapat pala si Bangag, no? Pag tungtong pa lang sa Singapore, gurgur na. The moment i-drug test siya sa Singapore, baka mamaya meron siyang diplomatic immunity na hindi naman pwede i-check ngayon kanilang mga bagay. But for sure, marami yan mga pulburong baon-baon. But ganon pa man, sister, Yeah. since it's Christmas, gusto ko magpaka-light-light. Tika muna bago tayo mag-light-light. May nag-text sa akin na namataan ang plate number 1 sa Baguio City, malapit sa The Mansion. Okay. Doon daw, according to my source, si Bangag at ang kanyang Buena di Pulboron na pamilya. Possible. Sabi naman, wala naman problema kung pumunta sila sa Baguio, no? Karapatan naman yan. Kaso lang, itinatago na naman sa taong bayan, baka may session doon. Yes, according to my source. Baka may kalderohong activity na naman. Oo. Well, malamig. Pag malamig, sarap uminom ng wine. 'Di ba? Para hindi maduling sa kalasingan. Kailangan, 'di ba? Masarap tumira, 'di ba? Exactly. Party. Yeah. Oo, tayo tumaba. Pero sis, alam mo, may talagang nagbubunga na yung laban natin at ng Totoo ating naman. mga palangga. Kasi tignan mo, January, confirmed, the INC at iba pang mga groups, Yes. mag-voice out sila. Pero initially, ang support niyan, ang support ng INC para maipanawagan na itigil na yung pag-personal attack kay Inday Sara through that walang kwentang impeachment at tumulong na sila sa tunay na issue ng lipunan, which is nga yung smuggling, kidnapping, high crimes, pagnanakaw, you know that already. So yun yung panawagan na yan. At nakakatuwa dahil sister, nung nagkakilala tayo ng July tayo nagkakilala nung pumunta ko tungkol doon video na to So yun na nga, since 2022, ang dami talaga nating mga kababayan na nagsisiwalat, not only me, mga whistleblowers, puting ahas, dito sa bangag na government na ito. And sabi ko nga sis, paulit-ulit, yung mga na-expose ko, na mga expose ng iba pa, ito ay hindi lang gawa-gawa. Kasi nagbunga na ngayon. Even the INC, nakikita nila at ibang mga religious group. At yung mga kababayan natin, OFW, na yan. Na talagang something wrong with the bangags, right? Correct. Yeah, may nag-message si Jessica Layos TV. Sana ano raw ang email ko. Ay naku, baka love letter yan. Bibigay ko sa'yo, walang problema. Jessica Naku. Layos TV. Ma'am Cathy Binag, anong email mo? Ang aking email is luckycathybinag@gmail.com, Jessica. Oh my God, ang dali-dali naman tandaan. Di ba? Maano nga itong si Ma'am Cathy Binag, ma-email nga ho ito. Iduluho natin yan yung si Ma'am Cathy B. Napakahusay at napakatapang niyang ali na yan. Tuloy. Binag, parang lucky number, no? Oo, Hindi ka naman public email ko naman yan. So, okay lang. okay. Hindi ka naman mananalo yan, loan better, Loan better. Sa PCSO. Sis, alam mo, panalunin sana naman tayo nang may pakinabang naman. Tapos i-donate natin sa taong bayan. Kaso hindi tayo tumataya ng loto. Yun yung problema. Sis, actually, meron tayong options. Ako, meron akong choice nung nasa kanila pa ako. Pwede ako manalo hindi lang 1 milyon. Baka bilyon kung pumayag ako sa kanilang mga pagnanakaw. Hindi ko na kailangan manalo. Kaya pwede ako maging bagman ni Lisa Tanas. But we chose not to be part of the kawatans, right?
Di bale, panalo naman ang ating alindog sa puso ng bayan. O, di ba? True. And Correct. again, and going back there, yung sa INC na rally Naku po. sa January 13 na matutuloy na. Kasi Naku po, meron ho tayong nakita dito kay Sir EB. Meron ho tayong nakita kay Sir EB. Next video na ho natin yun, matindi ho. Talagang kailangan ho nating balagbagin yung issue na yun. Naku, nabasa lang ho natin, nag-scroll-scroll ho kasi tayo habang pinapakinggan itong dalawang napakagandang ano na to, ali, no? Talagang makamagalit itong si Ma'am Katet, itong si Binibini Maharlika, ali. O ito, dalawang magandang dalaginding. Ayan. Tuloy. apparently kasi at first may nag-post noon, 'di ba? Na in advance yung post before i-announce ng INC, which is today alam ko sa kanilang pagsamba, in-announce na nila 'yon. Kasi ang ayaw lang natin kasi na mapangunahan or either like we don't have the right to do it also, right? Officially. Even though meron tayong alam, hindi natin dapat pinapangunahan kung ano man yung mga organization na sa kanilang mga dapat gawin. Second to that, meron kasing nag-post na ang sabi niya, a rally for injustice, ginastify niya yun. Actually, nag-comment pa siya sa section nung sabi ko, hindi po about injustice, it's a peace and peace rally, prayer and peace rally, which is totoo naman kasi ang panawagan naman talaga ng INC is talagang tigilan nyo na yan. Dapat tayo nagkakaisa tayo, tigilan nyo ng tirahin si Sara, VP Sara, dapat ang inaatupag ng Quadcom or ng Kongreso ay magpatupad ng batas at hindi mangbuli. 'Di ba kasi yun naman talaga yung pinangako nilang tungkulin sa bayan. Yung mandate nila, oo. Exactly. So yun lang, Corrected sabi ko by- nga, wala namang problema, matutuloy yung 13, pero wag nyo lang babahiran ng, ano mo yun, dadagdagan nyo ng wording na hindi naman yun talaga yung sinasabi ng INC, 'di ba? Wag na Yun. tayong gumatong, 'di ba? Na Yun. kung ano man, hayaan Galing. natin sila. Pagdating ng 13, if you want to support, let's support them. Let's pray with them, 'di ba? Tapos from there, let's see what will happen, 'di ba? Ganun Correct. lang naman yun. Magpasalamat na lang tayo na may mga nananawagan na ganyan. Na Correct. Yan na, noon pa hong pumutok yung ano na yan, yung balita na magkakaroon ng malawakang pagkilos ang mga kababayan nating INC. Yun na una natin sinabi diyan na walang maglalabas ng kung ano-anong mga streamer o tarpaulin diyan. Kung ano lang yung diwa ng kanilang paglabas sa kalye, yung kanilang pinaglalaban o yung kanilang tinatayuan kung bakit sila lumabas sa kalye, yun lang ho ang ating suportahan. Huwag ho tayo magdagdag. Kung gusto nyo magdagdag, sa ibang araw ho yun. Magpakasasa ho kayo, magpakasawa ho kayo. Ilabas nyo yung mga tarpaulin na gusto nyo ilabas. Pero pagka sumama lang ho tayo sa prayer rally ng INC, kung ano lang ho yung diwa ng kanilang pinaglalaban, dahilan ng kanilang paglabas sa kalye, makiisa ho tayo doon. Respetuhin ho natin. Again, baka imbis na makabuti, ang ginagawa na yan, mabulilyaso pa ho yan. Maging masama pa, ang gagawing pagsuporta ng INC doon sa sinabi nitong si PBBM na itigil yung impeachment na yan, kung sakaling merong maglalabas ho ng tarpaulin na BBM, resign, mga ganun tarpaulin. Wag ho natin haluan. Kung ano lang yung pinaglalaban ng INC, doon lang ho tayo. Wag ho tayong lalampas doon, ika nga. isang malaking grupo, Tama yun. 'di ba? Approve. Ayun. At saka dapat talaga sumuporta na kasi yung nakausap ko ng puting ahas na Ngayon, pagka itong mga grupo na lumalabas ngayon sa karsada at sila na naglabas ng mga ganong klaseng placard, siguro pwede na no, kung gusto niyo na akong ilabas, yung mga tarpaulin na pinaprint nyo na kung saan merong kung ano-anong nakalagay dyan, ilabas nyo na ho. Pero kayong mga panahon na to, kung ano lang yung sinusuportahan nila, kung ano lang ang tinatayuan nila at pinaglalaban ng INC, wag ho tayong lalabas doon. Respetuhin ho natin yung ano nila, yung isipin nyo na ho mga kababayan, inanunsyo ho yan November pa na magkakaroon ng malawakang pagkilos. Kung di ho tayo magkakamali, November o first week of December, inanunsyo ho yan. Tapos gaganapin pa lang yung rally, January 13. Napakahaba ho ng preparasyon, napakahaba ho ng pagpaplano. Tapos
dadating kayo doon sa lugar na yon. Ha? Walang kaabog-abog, maglalabas kayo ng kung ano. No? Pangit naman ho yun, mga kababayan. Tapos ang matindi pa ho dito, mga kababayan, yung ibang manggugulo dyan sa rally na yan, baka hindi pa ho miyembro ng INC. Yun hong masakit doon. Respetuhin ho natin yung gagawing prayer rally na yan ng Iglesia ni Cristo. Talagang may magaganap. Hindi naman ito hiwalay dito sa Pero base dito kay Sir Jen, wala pa hong konfirmado. Ay, kinumpirma na ba na yung January 13? Nakalimutan ho natin medyo marami ho kasi tayong inaasikaso ngayong mga panahon na to. Kaya yung mga nagawa nating reaction video sa mga nakalipas na araw, nakalimutan ho natin kung ano yung mga napag-usapan. Grabe, napakahaba ho naging talakayan na to ni Binibining Maharlika nitong si Ma'am Cathy Binag. No? Siguro maganda dito, panoorin na lang ho muna natin ng sabay-sabay tapos manahimik na ako. Eto ho, panoorin ho natin. INC na may magaganap talaga na pagtitipon. Sabi ko nga pagtitipon at nananawagan sila na pag may mga pagtitipon na ganito, may peaceful rally, movement or whatsoever, 'di ba? Dapat yung mga Pilipino ay makialam kasi hindi na nga ito usapin ng just only to what they call it, to stop the Quadcom, the Bangag administration para hindi i-impeach si Sara. Ito rin ay panawagan nila dahil nakikita nila sis, yun talagang paglulustay, pagnanakaw, high crime, smuggling, kidnapping, na ang involved ay walang iba kundi yung kanilang presidente. 'Di ba? Yung presidente nyo dyan. So, yun yung panawagan. Kaya nga tama ka doon. So, wag natin i-rephrase, dagdagan yung panawagan ng INC, but your group, let's say iba-ibang grupo, pwede naman kayo magsigaw ng panawagan yun. Tama na, kung ano man yun, whatever, di ba? Kaya sa lahat, go on, whether EDSA, whether Luneta, whether Medjola, wherever, you can just go. Kasi wala namang monopoly yung yung pagsuporta o pagiging bayani o pagiging matapang. Wala yan. Lahat tayo kasali dyan. Lahat tama naman. At saka yun nga sana ako ngayong Pasko nga sis. Merry Christmas everybody! Happy holidays! Diba? Happy holidays, my darling! Yes, ang wish ko lang sis, yung parang, hindi na parang, yung talagang na tayo, na may mga paninindigan tayo, may kanya-kanya tayong prinsipyo, paniniwala at karakter, is wag na din nating ipilit yung mga opinion natin sa ibang tao. 'Di ba? Ang importante, ang iisa lang yung ating laban. Huwag na tayong mang-insulto, huwag na tayong mang-bully, huwag na nating ibaba ang integridad or karakter ng isang individual. Kung ayaw nyo sa tao, huwag na. Alam mo yung parang, parang ako lang parang, huwag nyo na lang pansinin, ignore, okay? Parang if you want to, ilantad yung katotohanan. Lantad, wala namang masama. Then from there, tapos na. 'Di ba? So, kasi, you don't need to prove anything to anybody if you're not doing anything wrong. And kitang-kita naman ng tao kung ano yung magiging katotohanan. And dun din sa mga bully na makukulit, na ayaw rin magpaawat. Parang listen. Kasi, wala namang mapupuntahan kung palagi tayong may bangayan. Isa lang bangayan na kabangayan at kalaban. Yung mga isa lang ang kabangayan, kabangagan. papahamak sa ating bayan. My God, nakikita mo ba sis? 'Di ba? Kitang-kita naman ng ating ekonomiya ay bumabagsak. Ang stocks natin bumabagsak. Ngayon, we are overflowing with yung mga properties like development, yung rentals now ay babagsak this coming year kasi tumataas. Sobrang babagsak sis kasi sobrang daming space na available. So kawawa ang real estate din natin. We're having problem with that. And another thing is like kitang-kita mo na nagbenta tayo ng ginto pero saan napunta? Tapos ayuda tayo ng ayuda, yung pala ang dami nating problema. Yung utang natin, yung 'di ba, pinag-usapan natin yung sa PhilHealth na sinasabi, may isang nag-comment diyan na nagmamagaling na may extra funding naman ang PhilHealth. Yung nakakalungkot na sa Senate, yung mga senator na iba dyan hindi talaga pinag-aaralan yung kanilang pinipirmahan. Hindi nagre-research, may researcher naman sila. Oo nga, hindi naman lang sila tiningnan yung utang
ng PhilHealth na kulang pa yung pondong meron sila na extra. Kasi parang 1 trillion ang utang ng PhilHealth. And yung pondo nila, I think 600 ba? 400? I forgot na. So, just imagine kulang yon, diba? Well, we all know na talagang yung national budget kontrolado talaga ni Tambaloslos, which is yun nga kaya sila nag-aaway-away, not only PhilHealth, iba pang mga ahensya ng gobyerno, kaya sila talaga nag-aaway-away ngayon ni Lisa. Sabi ko nga kanina, I don't know kung narinig mo sa unang vlog ko, na hindi invited si Tambaloslos sa itong Noche Buena. Tapos, yun nga, even yung mga pumunta daw doon, actually nag-message sa akin yung ating puting ahas na nando doon, ang pinamigay daw ng mga pamasko doon sa mga kamag-anak nila na ginagamit lang for political stunt na, kunwari, sama-sama sila, buo pa rin yung family, is 10,000 pesos na naka-envelope. Naka-envelope ba? Pero, hindi daw lahat nabigyan. So, doon pa lang may favoritism na naman. Kasi, yun naikwento sa atin, dahil nga, naapektuhan yung, well, we're talking about trillions of budgets ng Pilipinas. So, kaya sila nag-aaway, si Lisa Tanas at si Tambaloslos. Tandaan natin na alam mo yan, na si Bongbong Bangag, wala naman talagang kamay na bakal yan or decision making. Yes. Wala siyang decision making kasi si Lisa lahat ang nagpapatakbo. So, ang nangyari daw, away-away sila dahil nga sa Kaban ng Bayan, tapos doon sa party nila kagabi, Noche Buena, ay hindi lahat nabigyan na kamag-anak. Kasi si Imelda yung nagbigay ng pera. So, supposedly equal. Dahil, normal lang naman yung magbigay ng pera. Actually, kahit hindi magnakaw sila Bangag, kahit hindi sila magnakaw, even yung mga pera na ngayon sa kasalukuyan, yung mga nanakaw na nila noong nakaraan, they can afford to give 10,000 pesos each sa kanilang mga kamag-anak at maliit lang yan. Kaso lang, likas na, ang sabi sa atin ng puting ahas, likas na greedy si Marcos Jr. at si Lisa, hindi rin lahat nabigyan ng pamasko dun sa Malacanang. So I feel sorry dun sa mga kamag-anak na hindi naman ganun ka, well, siguro kasi, siguro naman kasi sis, ang spirit ng Christmas, even you have money, once na nabigyan ka ng regalo, kahit 1,000 yan, 2,000, iba yung feeling Kasi Christmas, right? So, ang nangyari daw doon, sa Noche Buena, hindi patas. Hindi lahat nabigyan kasi kulang na raw ng pera. 'Di ba? Hindi nabigyan ng exact, hindi siguro na bilang or whatever. So doon mo makikita na maaari yung nabigyan ng tigta 10,000 na pamasko, mga bata lang siguro na mga kamag-anak, then yung iba, initsapwera na lang. So anong punto na gusto kong itumbok dito, sister? Na even within the family, talagang merong favoritism na kung sino lang yung kasabot ni Lisa, siguro na itong pamilya 1, family A, B, C, D, F, G, ito mo ang nakakasabot ko to sa mga eksena ng smuggling, kidnapping, and whatever. O ito, dapat yan bigyan ng sobre. So talagang hindi pantay-pantay. Ito'y nagsasalamin na gano'n din yung pagtrato sa mga Pilipino na hindi pantay-pantay. Right? Correct. Kasi, Tama. Yun lang yung ko doon, sis. Yes, go ahead, sis. Bale, you can see that naman, very selective. Decision making very selective. Kapag hindi sumasang-ayon sa kanilang mga kagustuhan, they don't like it. Mabubuli, like what happened to Colonel Geraldo. Grejaldo and the other general, the PIDEA director. Diba, imagine, they are alam mo yon, matitinuyan, ang daming napatunayan sa kanilang serbisyo. Tapos, ang nag-contempt, saan ka makakakita? Dating Alex Bungkayaw Brigade. Alam ko may mga nagbagong tao, pero this kind of person, yan si Pandak Guano. Pandak. Meron siya Anthony Bonaparte na, di ba, na hindi ko nilalahat-lahat ng nagbago, okay? Pero siya, makikita mo sa character niya na talagang walang hiya. Napaka-walang hiyang tao. Yun. Sana ako this Christmas yung prayer ko is hindi sana naway mabuhay ang puso ng ating mga men in uniform or mga kasundaluhan at kapulisan na ipagtanggol nila yung kapwa nila. Kasi, di ba? Okay, go ahead. Kasi sis, alam mo yung
etong mga military natin, tsaka itong mga kapulisan natin, pinoprotektahan yan siya eh. Diba? True. Kasi politicians sila, may mga security sila. How will you protect such people? Parang ganyang klaseng tao yung pagkatao niyan. Na yung ultimo, yung hindi nyo napansin, yung nandun sila sa Quadcom, dyan habang inaano nila yung mga kapulisan, iniinsulto nila. Sino yung mga nang-iinsulto? Sis? NPA? Ex-Alex True. Buntiao. Then, sino yung mga testigo? Adik. Yes. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Na, yeah, why did you, binigyan nyo ng platform, yung mga anti-government, doon sa mga taong nagpoprotekta sa atin. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Di ba parang it's so disgraceful. Nakakababa ng moral at saka integridad, saka na-demoralize talaga ang mga kasundaluhan at saka kapulisan sa pinagagagawa nila. Ngayon, right now, what's happening now, sila may kasalanan. So, wag nila sisihin na, kasi binibira kami left and right. No, you're doing it. You're doing it to yourself. You're so confident. Kayo lahat dyan, sobra kayong confident to do your thing. Yung pagpamimigay nyo ng ayuda, yung akap nyo and everything, then you're pinagtatanggol nyo yung mga mali. So, kayo naglagay sa kung saan kayo now. Diba, sis? Yeah. I think, I just wanna, say something about it. Siguro arrogante sila dahil sis, nagre-reflect nga yung failed leadership ni Bangag. Kasi Yes. malakas ang loob nila kasi we all know na they are cohorts of Liza Tanas, Yes. of Lisa Marcos, and Martin Romualdez, the Tambaluslos. So kaya, parang ano yan sis parang mga preso sa bilangguan. Kapag ikaw ay bata-bata ng warden, malakas ang loob mo masiga-sigaan. Malakas ang loob mo manaksa, manggurgur o kung ano pa man, magbenta ng pulburon sa loob ng kulungan, which is nangyayari yan. So it's the same thing. Na kumbaga si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay warden ng kulungan. Na inaatasan nila yung mga yan, sige, gumurgur kayo, mangbuli kayo, kami bahala sagot. Hindi naman yan kikilos yung mga ganyan sa Congress kung hindi yan protektado ng Bangag administration. Kaya ngayong panawagan natin talaga, wakasan na natin ang mga Jutang Genemes. Kaya makiisa kayo sa peaceful movement natin at ang panawagan ni pangalan nito ni Pangulong Duterte na kung pwede lang civil disobedience. Na huwag Yes. na kayo muna magbayad, isuspend mo muna. Taxes. O taxes, Yeah. not only that, kung pwede natin isuspend ang dapat like yung mga jeepney drivers, lahat, mga nasa opisina, 1 day, 2 days yan. Ligwak na yan si Bangag. Ibig sabihin, yun yung kilos protesta ng pangkalahatang taong bayan na kung di ka mag-isuspend mo muna for a while, yung taxes, transportation, like yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, kasi nga sukasuka na kayo dahil ang namumuno sa inyo, adik ka, no? At saka magnanakaw. Ako talaga sis yung ginawa nila sa PhilHealth. Ako talaga ayokong kung ako tatanungin mo, ayokong magbayad ng mga Pilipino sa PhilHealth kasi Yun. una, mahihirapan sila kasi what's the point of you giving and mandatory yan sis, mandatory dinididak yan sa kanila. Dapat mag-file tayo ng petition as a Filipino people, tayo lahat, na we don't want you to do it kasi you're ninanakaw nyo yung pera. Kinukuha niyo yung pera na dapat sa mahihirap. Paano na ngayon sis na sila itself, in-announce sila na walang budget, di sila nagbigay ng budget sa PhilHealth na alam din ng mga local or government hospitals and even like private hospital na ang hirap maningil sa PhilHealth. So, paano na ngayon yung mahihirap kapag kinailangan nila ng tulong na ginagamit nila ang PhilHealth? Di lalo silang mahihirapan. So, eto nga dito pumapasok sis yung sistema ng utak ng isang mayaman na walang pakialam at hindi nakaranas ng paghihirap. They will never understand the feeling of not having because they never experienced na mawalan. Hindi sila naghirap, hindi sila nagutom, hindi sila nagbeg, hindi sila nakiusap, hindi sila umiiyak, hindi sila nakakatulog na wala silang pera. Hindi sila nagutom. True. Yun Kasi naman. nga, in the first place, unconstitutional yung regarding sa pag-zero budget sa PhilHealth. At tama ka talaga dahil once sa bangag, always sa bangag. Once sa kawatan, always sa kawatan. Tama ka, hindi Yes. na-experience ni Bangag yung mawala ng pera. Even though
may nakarating sa atin nung time na nasa Boston sila, nasa US sila, University in Boston, na kasama yung ex mo. I don't know kung sino yung nag-chika bumbum sa akin. Nagnakaw nangupit si Bangag sa ex mo. But, dahil walang pang pulburon. But anyway, tama ka talaga. Going back dun sa real issue na wala silang pakialam sa taong bayan. Kasi hindi nila naramdaman kung paano maging wala. At yun nga, issue dyan sa PhilHealth na yan. Kaya nga dapat talaga, magsalita na yung taong bayan dahil hindi lang ito Pulahan, Dilawan, or DDS ang affected. Bawat Pilipino. And then sis, meron din akong balita na dyan sa Congress, maraming gagamitin collateral damage. Collateral damage meaning is like, sila yung ipapahamak para i-save yung mga ibang tao. Okay? So ako, ang call ko dyan sa Congress, be wise. Kung si VP Sara Duterte nga is tumulong sa kanila para manalo si BBM na maging presidente. At kaya rin naging Speaker of the House si Martin Romualdez dahil nanalo ang pinsan niya. And dahil din yun sa mga Duterte. Kung yung mismo mga Duterte, mga taong tumulong sa kanila, is wala silang pakialam at ngayon kinukrucify nila at sinisira nila ang buhay. Kahit kababaeng tao ni VP Sara Duterte, iniinsulto nila. Iniinsulto ang pagkababae, pinagtatawanan, pinagkakaisa ng mga kalalakihan. Yan ako nanggigigil. Nakakahiya kayo. Kasi nag-iisang babae, pinagkakaisahan nyo. Doon pa lang makikita mo yung what type of character meron yung pagkataon tong mga kalalakihan na to. Kaya sa darating na eleksyon, lahat yan huwag niyong iboboto. Kasi yung mga yan, kontrolado, puppet yan. Alam mo yung controlled puppet? Ganon. Huwag kayong boboto ng ganon. Dapat may paninindigan yung inyong mga iboboto ngayong eleksyon. Sis, kasi nga, itong mga nambabastos kay Day Sara, gumagawa ng kwento, same personality, same group, or same community nang nambastos din sa'yo. Sa atin. Exactly. Sa atin. And mapapansin mo naman yan sa mga yan, sis. Hindi naman sila yung haharap mismo. Gumagamit sila ng mga galamay ng mga tao because they cannot. Duwag yung mga yan. Hindi yan naharap sa'yo. Takot yan. Siyempre mayaman, sis. Takot sumuntok and all. May bodyguard kaya tatapang. Pero harmony mo ng suntukan, hindi nila yan kaya. Hindi talaga. Yeah. And sadly, yung mga anak nila, nasa like si Martin, ang anak niya kasi nasa what do you call this, nasa abroad. I remember, nag-uusap-usap kami one time, parang sinasabi niya na the reason why, sabi, lahat sila, karamihan sa mga politician, the reason why, yung mga anak nila, lalo yung mga korap pinag-aaral nila sa abroad para hindi mabully dito sa Philippines. Alam mo yun? So, hindi alam ng mga anak nila yung mga pinagagawan. Paano kung may magsabi sa anak nila? Paano kung dun sa abroad, biglang lumabas to lahat, di ba? Kawawa pa rin. The future of their children, yan yung kawawa. Kasi sila, lahat na nangyayari ngayon, lahat to temporary lang. Walang permanente sa mundo. Lahat temporary lang. Lalo dun sa mga gumagawa ng kasamaan. Hindi mabubuli na, uy, anak ka ni Romualdez, magnanakaw kang chutang ginina ka. Yes. Oo, Right? di ba? So, ganon nga yun. O anak ka ni Marcos, kaya di ba nag-aaral sila sa labas para, limited yung mga nakakakilala sa kanila. But now, with the social media, so I don't think so. Well, ang kagandahan nito, kahit pa paano may social media na, at ma-inform din kung saan silang school, for sure. At hindi sila makakatakas. Di ba? Sa Pilipino. Yeah, sabi ni Angry Lens, never again. Kaya may nagsabi kanina about sa EDSA rally. Well, tuloy-tuloy pa rin po yung EDSA rally. Hi, Melvin. Laking danong Mario. Tuloy-tuloy pa rin ang EDSA rally. Yeah. Ang sinasabi niya kanina, kaya daw walang pumupunta kasi walang personality na like sikat or whatsoever. Yun yung ang sa akin naman dito, nagkaroon na tayo ng traction in the past. Dumami na yung mga tao, 'di ba? Tapos hindi pa lang lumalabas yung mga dapat lumabas. Alam niyo, yun nga ang pangit sa atin ng mga Pilipino, no? Isama ko, hindi ko isama. Wala natin isama yung sarili natin. Kasi ikaw pumunta ka sa EDSA, Sisip. Correct. Bakit kailangan nyo pa mag-intay ng mga personalidad na mga malalaki? Although may mga personalidad naman ng mga pumunta, kung talagang kayo ay, ayaw nyo sa ginagawa, katulad niyan sa PhilHealth, sa 5,500 flood control, sa high crimes na nangyayari ngayon, 15 years old na bata, ginahasa ng 13 ng kabataan din.
So hindi ito magti-trigger yung mga ganong klaseng mga crime kung hindi dahil sa pagtitira ng pulburon. Lahat ito may kaugnayan kung paano pinapatakbo ang Pilipinas ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa. Well, more on yung kanyang asawa, si Lisa Tanas talaga nagpapatakbo ng Pilipinas. So, yun. So, ang ibig ko sabihin, kung sukang-suka na kayo sa gobyerno, you just go.